Mateo 17. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago, at Juan na kapatid ni Santiago sa isang mataas na bundok na sila lamang. Doon ay nagbagong anyo si Jesus sa harapan nila. Nagningning ang kanyang mukha na parang araw, at naging kasimputi ng liwanag ang kanyang mga damit. Biglang nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pong narito kami. Kung nais ninyo, gagawa ako rito ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita pa siya, nililiman sila ng isang maliwanag na ulap. Mula sa ulap ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Nang marinig ito ng mga alagad, nagpatira pa sila sa lupa dahil sa matinding takot. Lumapit si Jesus, hinawakan sila at sinabi, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Nang tumingala sila, wala na silang nakita kundi si Jesus na lamang. Habang bumababa sila ng bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag muna ninyong sabihin kaninuman ang inyong nakita hanggang sa muling mabuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? 11 Sumagot si Jesus, totoong darating muna si Elias, at ihahanda niya ang lahat. 12 Ngunit sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias, ngunit hindi nila siya nakilala. Sa halip, ginawa nila sa kanya ang anumang nais nila. Gayon din, magdurusa rin ang anak ng tao sa kanilang mga kamay. 13 Noon ay naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy ni Jesus. 14 Paglapit nila sa maraming tao, may isang lalaking lumuhod sa harap ni Jesus. 15 Sinabi niya, Panginoon, maawa po kayo sa aking anak. Siya ay may matinding karamdaman at malubhang naghihirap. Madalas siyang mahulog sa apoy o sa tubig. 16 Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila siya mapagaling. 17 Sumagot si Jesus, kayong salidlahing walang pananampalataya at suwail. Hanggang kailan ba ako mananatili sa inyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. 18 Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, at lumabas ito sa bata. Noon ding oras na yon ay gumaling siya. 19 Lumapit ng sarilinan ang mga alagad kay Jesus at nagtanong, bakit po hindi namin ito napalayas? 20 Sumagot siya, dahil napakaliit ng inyong pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung mayroon kayong pananampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang magiging imposible para sa inyo. 21 Ang talatang ito ay wala sa ilang sinaunang manuskrito. 22 Habang magkakasama sila sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga tao. 23 Papatayin nila siya, ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. At labis na nalungkot ang mga alagad. 24 Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga naniningil ng buwis para sa templo at nagtanong, hindi ba nagbabayad ng buwis ang inyong guro? 25 Sumagot si Pedro, nagbabayad siya. Pagpasok ni Pedro sa bahay, nauna nang nagsalita si Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng buwis o singil ang mga hari sa lupa? Sa sarili ba nilang mga anak o sa ibang tao? 26 Sumagot si Pedro, sa ibang tao po. Sinabi ni Jesus, kung gayon, malaya sa buwis ang mga anak. 27 Ngunit upang hindi tayo maging sanhi ng kanilang pagkatisod, pumunta ka sa lawa at ihulog mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli mo. Pagkabuka mo ng bibig nito, makakakita ka ng isang salaping pila. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa ating dalawa. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito, at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa pamamagitan mo, upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.